Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bigyan lang po natin ng kaunting reaction video. Itong naganap na road rage dito sa Antipolo. At eto, may mga nakuha po tayong ilang clip video kung paano nga ba nagsimula itong road rage na ito. Dito sa nangyari kasing ito, syempre walang papatalo. Para sa kanila, pareho silang tama at pareho din silang mali. Para dito sa rider, syempre ang mali yung naka-SUV. At sabi niya nga dito ay ginit-git daw siya o ginit-git daw sila nitong naka-SUV. At sabi naman nung naka-SUV ay nagmamadali daw siya pero hindi daw siya nang git-git. At ang una daw nag-init ay itong si tatay, yung isa sa rider. At nagawa lang daw niya ang pamamaril na yon lang dahil doon sa nagblanko na yung kanyang isip. Nagdilim na yung kanyang paningin dahil binugbog siya ng mag-amang rider na ito. Ngayon, panoorin natin itong pangyayaring ito mula dito sa wala pa yung SUV at bigyan natin ng reaction ang bawat pangyayari batay sa ating obserbasyon. Dito, kung mapapansin nyo, wala pa yung SUV. Sila palang mag-ama ang magkasunod dito. At kapansin-pansin din na medyo mabilis yung kanilang patakbo. Kasi kung mapapansin nyo dun sa speedometer, pumapalo ng halos 80 o pumapalo nga ng 80 yung kanilang bilis. At mapapansin din natin dito na pasingit-singit sila. Sumisingit sila. Tapos mapapansin nyo din, yung ang lakas nila makabusina. Diba? Pag sila sumisingit at hindi agad sila napagbigyan, ika nga'y parang hari sa daan. Dito sa part na ito, wala pa rin dito yung SUV. Kumbaga hindi pa natin nakikita dito yung SUV, nakagitgitan daw nila kuno. Pero mapapansin din natin dito na talagang medyo ika nga'y nagmamadali din sila. At yun nga, kapansin-pansin yung mayat-maya nilang pitada. At syempre yung mayat-maya nilang overtake. At dito sa part na ito, may overtake sa kanila dito ng rider na walang helmet. Hahabulin niya nitong tatay. Nitong nasa unan yun, no? Kita nyo, sumigalpot na. Hinabol yan ng tatay. Kumbaga hindi nagpadaig. Kasi mabilis din yung mabilis din yung patakbo ng walang helmet. At dito sa part na ito, dito nalalabas yung SUV doon sa galing sa kanto. Pero mapapansin nyo dito, pasok na yung kalahati ng SUV. Pumilit pa rin ito si tatay. Kumbaga, hindi nagminor dito si tatay. Kaya muntik nang mahagip dito yung puwitan ng motor nito si tatay. Yan o, kita nyo. Yun. Diba? Siyempre itong si anak na nasa huli, hindi siya nag-react. Kasi kita niyang may mali doon yung kanyang tatay. Pero dito mapapansin nyo na itong SUV ay medyo nagmamadali din. Medyo kaskasero din ang driver nito. At pasingit-singit din ito. Pero ito nakamotor, kita nyo, sumisingit din siya. Kaya lang dito sa pagkakataong ito, hindi siya nakasingit dito. At medyo gipit pero dito yan makakasingit na siya dyan. Ma-overtaken na niya yung SUV kasi may dalawang motor sa unahan. Pero ito, dito siya nagreklamo. Ginit-git daw siya dyan. Ginigit kita ko nito munti. Fortuner. Dito, nagsusumbong siya dun sa tatay niya nasa unahan. Kasi naka-intercom sila Ito naman si tatay, syempre tatay yan to the rescue. Kahit hindi niya alam yung nangyari. Kahit hindi niya alam na hindi naman talaga ginit-git dito si kuya. Kasi kung mapapansin nyo dito sa video, na itong naka-SUV ay may iniwasang nakamotor. At ang feeling naman itong si kuya ay ginit-git siya. Pansinin nyo dito sa video. Eto, ulitin natin yung video. Yan
Yan nakamotor na yan, yung dalawang magkaangkas na yan. Yan yung iniwasan nung naka-SUV. Napiling nito si kuya, ginit-git siya nung naka-SUV. Giligit kita ulit tumunte. Ano, Fortuner? Ginit-git ako. Oo. At dito nga, dahil nagsumbong yung anak, hinabol ngayon nito si tatay yung naka-SUV. Hinabol niya, pinagat nila yan dyan. Na kung tutusin, kung makikita nyo, makakalayo na yung SUV dyan. Yun, oh, layo na. Kung nagpasensya lang sila dito, ay wala na sanang lusot na mangyayari. Pero hinabol nilang pilit yan. Na kung tutusin naman, hindi naman siya ginitgit at hindi din siya nasagi. Okay lang sanang hinabol nila kung nasabitan siya para pagbayadin do sa damage. Pero hindi. Kitang-kita naman natin na malayo. Pero yun nga, yung SUV ay may kabilisan din talagang magmaneho. Kumbaga, may pagkakaskasero din ito naka-SUV. At dito sa part na ito, dito na hinarang nung tatay. Yung tatay yung humarang doon sa SUV. Kaya napahinto nila yung SUV. Hinarang ng motor ng tatay. At dito na rin sila magkakaroon ng komosyon. Dito na mangyayari ang lahat. Pati yung pamamaril. Ito panoodin natin. Yung video ng aktual na komosyon nitong mag-amang rider at saka nitong naka-SUV na namaril. Dito nagkainitan na yung si tatay at saka yung naka-SUV. Bago pa dumating yung anak at pinagtulungan na nga nila itong naka-SUV. Pero mapapansin natin dito na puro depensa lang ang ginagawa nitong naka-SUV. Takbo-takbo nga lang siya dito at dinidepensa niya yung kanyang sarili. Pero bugbog sarado pa rin talaga siya dito. At dito mapapansin din natin na inaawat na. O naawat na nga Yan o, naawat na ito si tatay. Niyapos na nga no isang nakaputi. Pero nagalit pa itong si tatay dun sa nang awat sa kanya. Dinuruduro pa niya ito. Dinuruduro pa niya itong nang awat sa kanya. Pero kung dito pa lang, nagpaawat na sila, wala na sanang pamamaril na mangyayari. Wala sanang nagbuwis ng buhay. At malamang ay hanggang sa ngayon ay masaya pang nagra-rides itong si tatay kasama yung kanyang anak. Kaya lang, ayun nga, pinairal kasi nila yung init ng ulo. Sabi ko nga dito naawat na Sana nagpaawat na lang sila ng tuluyan. Tapos ito yung mga sumunod na video. Kung tutuusin, di ba sabi ko nga naawat na sila dito. Pero ito, pinagpatuloy pa rin nila yung pambubugbog kay kuya. At dito na napuno si kuya. Dito na nagdilim ang paningin ni kuya. At dito na niya pinagbabaril ang mag-amang ito. At sa unang putok nga ang tinamaan pa dito yung asawa ni kuyang naka SUV. Kasi nakailag agad si tatay noong unang putok niya. Nung makita kasi ni tatay na may hawak siyang baril, agad ditong tumungo. Kaya nung unang putok, sa asawa ng naka-SUV tumama yung bala. Kaya lang, ayun, pangalawa, pangatlong putok, sapul si tatay. Tapos pinahabulan pa nitong si kuyang naka-SUV ng putok yung anak nitong si tatay na rider. Matapos yung pamamaril ni kuya, kanya minuhat yung kanyang asawa at isinakay dun sa SUV para siguro dalhin sa ospital. At yan, dito natapos yung commotion. Kaya lang, ang malungkot dito ay yun nga. Nang dahil dito, dahil sa mga init ng kanilang ulo, ay may isang nagbuwis ng buhay. At yun nga ay si tatay. At ito naman si kuya naka-SUV, syempre, nakapatay, ay sira din yung pamilya nito. Kasi syempre makukulong ito Kaya ito nga yung aral dito sa mga ganitong pagkakataon, mas magandang pairalin natin yung haba ng pasensya, yung lamig ng ulo. Huwag nating pairalin yung tapang, lalo sa mga ganitong pagkakataon. Na yun, sabi ko nga kanina, doon pa lang sa
Sinasabi nitong anak nitong napatay na rider na ginitgit siya. Kung doon pa lang ay pinagpasensyahan na nila itong naka-SUV. Oo, nandun nakita natin na talagang may pagkakaskasero itong naka-SUV. Pero andun din yung katotohanan kasi na hindi naman sila nasagi. Hindi naman sila nasabitan. Kaya dapat doon pa lang ay nagpasensya na sila nang hindi na sana nangyari ito. Ay katulad nito, yan, nangyari, saka sila magsisisi. Saka nila maiisip na sana hindi na lang nila hinabol, sana hindi na lang nila hinarang, sana hindi na lang nila kinompronta. At ito naman naka-SUV, syempre, ang nasa isip ngayon nito, sana hindi na lang din siya uminit ang ulo. At sana hindi na rin lang siya bumunot ng barel at pinagbabarel ito mag-amang ito. Kumbaga, lesson learned. Bago gumawa ng isang mabigat na desisyon, pag-isipan muna ng mabuti. At isipin muna kung ano ba yung magiging consequence nito mula sa atin, mula sa sarili natin, hanggang sa maiiwan natin kung sakasakali, hanggang sa pamilya natin. Katulad nga nito, di ba? Mga ang magsasakripisyo dito ay yung mga pamilya nila na naiwan. Katulad nga ng pamilya nito si tatay, yung pamilya nito naiwan, sobrang hinagpis nito. At ganoon din ito si kuya na naka-SUV. Halip na yung buhay niya ay makakasama niya yung pamilya niya sa araw-araw, ay hindi. Kasi maghihima siya ng malamig na rehas na bakal dahil nga doon sa kanyang nagawa. Kaya yan, paalala lang sa lahat ng mga rider, sa lahat ng motorista, na bago kayo gumawa ng ganitong desisyon, pag-isipan nyo muna ng mabuti. At lagi natin tatandaan na dapat pag kayo nasa daan ay malawak yung inyong pangunawa at mahaba yung inyong pasensya. Na sa ganon ay makaiwas sa mga ganitong pangyayari. Paano po, hanggang dito na lang po itong aking reaction video na ito at sana po nagustuhan niyo ito. Kahit ito hindi para sa ka-business at sa kalingap. God bless po sa ating lahat. I love you all. Bye-bye.